Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhuu! Gising! Nakatulog ba kayo mga kaibigan? Katulog ba kayo sa mga pinatutugtog ni Kuya Bert? Welcome sa ating programa mga kaibigan. Ang Radyo Mindanao dito lamang sa Radio Philippines Network RPN GXXX Zamboanga City. Tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao hanggang Sabah, hanggang sa Tugigaraw sa Cagayan Province, hanggang sa Mars, sa Pluto, sa Jupiter, sa Neptune. Ito po niya balingkod, alas ito, nagsasabing isang mainit na hapon. At kasama natin si Brother. Brother, batiin mo sila, huh? Ay kay mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Hinaot nga natin sa mayong lawas karong apuna o matod pa sa akong Angkor Andre nga kinahalan kung saan kanang magmata na tadiha kay basig nakatulog mo sa programa ganina kay sweet music kayo doon o. O karon kinahalan nga magmata na ta kay kaingon pa silang sa madod pa sa English nga you are practicing to die. Diba? O sige, og makalipay ta karong adlaw, karong hapuna kay murag init-init ang panahon pero makabibihag lang gihapon ang kahaponon mga kaigsunan. Og din sa Zamboanga padating inita og siguro dihapon sa inyo init pero apan lagi ka ng mga daghang mga kahoy dia. Makabibihag ang kahaponon kay murag presko-presko no. Kasulay na taga ng mga daghang kahoy dia sa atong palibot, presko kayo og lami ang hangin mga kaigsunan. Og diyan sa Zamboanga, Sibugay Province, mayong hapon kaninyong tanan. Og diha sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, ug asa sa dapit nga moabot ang among signal sa among estasyon dia, mayong hapon kaninyong tanan. Salamduan kanin ko tanan mga tanan mga doon hula Basilan kay kasi kalasan damigyan naman pa mga lupasog salamduan kanin ko tanan hayan mao lagi tani mga waktu ini sambal na madto pa mga hula, tawi-tawi, iwan pa mga Sabah Malaysia to sa magkusog in the signals in radio station na to ini amoyin pagtawagon nila di Tremolex RPN ini. Alright. Marami tayong mga chismis ngayon. Ang gwapo ni Celso Lobregat dito sa dyaryo. Binabati siya ng Board of Directors, Management and Staff ng Zamboanga City Water District. Dahil daw sa pagiging outstanding congressman. Nitong si Celso Lobregat. Ganda lalaki ni Celso, nakasanglas. Nakasanglases si Celso Lobregat. At doon naman sa isang full page advertisement niya, 2 dyaryo. Sabi dito ni Celso Lobregat, Advance Merry Christmas. Wow! Adelante Zamboanga. Ang dami niya mga proyekto dito. December 17 and 18 daw. Sabi, in 2 days, si Celso Lobregat has inaugurated 27 projects worth 137 millions in 12 barangays sa Zamboanga. Talagang mukhang ready na si Celso Lobregat makipag-rumble kay Beng Climaco, yung mayor ng Zamboanga sa 2016. Di ba? Basta ganyan pumuposisyon na yan. Kumbaga sa bilyar sa pool pumiplacing na yan. Placing na yan. Pogi-pogi ha.
Pumiplacing na yan si Celso Lobregat. Tignan natin, mukhang magiging maganda eleksyon ng Zamboanga sa mayor. Celso Lobregat versus Beng Climaco. Sa dami ng mga pinalalabas si Celso, mga write-ups, press releases, mga advertisements. Tapos meron pa siyang channel list sa Sky Cable, Zamboanga. Katabi lamang yung channel ng E-Media. Talagang handang-handa na si Celso Lobregat, mga kaibigan. So tignan natin kung sino ang mananalo. Si Celso Lobregat ba o si Beng Climaco, yung incumbent mayor ng Zamboanga City sa 2019. Ang ganda yan. Talagang talagang tira niya. Tulo katuig pa, no? Dapat ganoon talaga. Kung meron kang binabala, kung kunyari si Celso Lobregat tumatakbo siya, gusto niyang tumakbo bilang mayor, this early pa lang kailangan marami ng mga propaganda yan, marami ng mga press releases siya, marami ng mga issue na dapat erase yan. Kunyari, katulad dito, yung pagiging outstanding congressman niya mula sa di umano'y super brands. At yung kanya mga inaugurate na projects. Maraming proyekto tong si Celso Lobregat. At kaya kailangan kung talagang tatakbo uli si Beng Climaco sa third and last term niya ba, kailangan marami rin siya mga ek-ek. Ganyan talaga, mga kaibigan. Kaya lang wala tayong iba nakikitang mukha sa Zamboanga. Pare-pareho lang yung tumatakbo, nagpapalitan lamang ng pwesto. Anyway, tignan natin kung ano ang manyanyari. Sino bang gusto ninyo? Si Beng Climaco ba ulit? O gusto nyong ibalik ang dati na si Celso Lobregat? Yan ang tanong ngayon. So, this early pa lang, nako. Nakasalalay sa madlang people ang kahihinatnan ng halalan sa 2019. Hindi matagal yan. Malapit lang yan. 3 years. Yan na nga. Parang sandali lang ang panahon ngayon, di ba? So, 3 years, madali lang yan. Bilang ka lang mga ilang, tulad ng nakaraang taon, itong taon na ito, parang January, parang yun lang naman ang umpisa ng taon. Medyo matagal-tagal, di ba? Ilan tulog na lang. 2 taon na. Election na naman. 17, 18, 19. Yun na di ba? Kaya tayo mismo, sinong gusto nating pipiliin, sa tingin po natin ay talagang makaka-improve ng ating Zamboanga City. Ay doon tayo. So, tignan natin kung sino ang magwawagi. Si Celso Lobregat ba o si Beng Climaco? At siyempre, yung mga konsehal na yan, kanya-kanyang placing din yan, sino ba itong sasama kay Beng Climaco? Dati pa rin ba o hindi na? Sino ba? Nanagana sa radyong uban. Sulto na yung mga programang uban. Talaga? Sino ba sasama kay Celso? Yung dati rin ba o may mga bago? Ganun yan. Pero, in the end, talagang pare-parehong mukha lamang. Wala naman ibang gustong tumakbo. Dahil siyempre, pag tatakbo ka sa eleksyon, kailangan mo ng pera. Pag wala kang pera, paano ka makakapag-campaign, di ba? Paano mo mabibigyan ng mga propaganda yung mga mamboboto? Paano mo pakakainin yung mga tao? Paano mo pasisweldohan yung mga kung sino-sino? Gastos dito, gastos doon. Talagang ganyan. And then, dyan papasok naman yung mga ibang kumpanya. Nagbibigay ng campaign fund yan, sikreto. Maraming ganyan So, tignan natin kung, kung sino ang napupusuan ng mga Zamboangueños na maging mayor sa 2019. Pero kung ako sa kanila, this early ba? Magsipag-sipag na kayo. Kita nyo si Celso Lobregat. Yung congressman ng Zamboanga, ang dami ng mga ginagawa. Marami ng mga inaugurations. Meron pa siyang mga speeches kung saan-saan. Meron pa siyang mga award na di umano na binigay sa kanya. Si Beng Climaco naman, ganoon din. Meron pa siyang mga award din from Zamboanga City, from different bodies, different groups. So let's hope for the best.
na kahit sino umupo sa City Hall, ang mananaig ay yung kapakanan ng lahat, kapakanan ng mamamayan, whether Muslim ka, Kristiyano, Lumad, Tausug, Yakan, Samal, Badya, o whatever. Ano Bisaya, yan? ang Bisaya yung tao. Bisaya. Mga Bisaya. Mga palangga, mga pinalangga, mga Bisaya. Anyway, ang atay news item gikan sa atong mga kauban sa Davao. Aba, binabay, gipatay sa iyang kalib-in nga lalaki. Basahin natin to. Patay ang usa ka binabae, human kini gidungkab sa iyang kalib-in partner nga lalaki sa New Matina diha sa Davao City. Giila sa Talomo Police Station maigsoon ang biktima nga si Jasper Oribia, 25 anyos, usa ka call center agent nga nagrenta og boarding house sa naasoy nga lugar samtang ang suspect mao ang kalibin partner ni ining si Christopher Dominayos, 30 anyos, na renter gyapon sa usab sa maong lugar. Base sa inisyal nga investigasyon, gibutyag sa usa ka saksi ang kainom niya atong higayona ang suspect sa dihang pipila ka oras ang milabay miabot usab ang biktima. Gitawag matud pa sa biktima ang suspect ug misulod ang duha sa ilang girentahang kwarto. Pipila ka minuto ang milabay na dungga na lamang nila nga nag-aaway na ang duruha. Nakurat na lamang kini nga kalit na migawas ang suspect nga gisapwang na ang nagkadugo nga biktima. Mitawag gilayon sila sa Central 911 emergency number. Apan dugay kining miabot, hinugdan nga misakay na lang sila og tricycle paingon sa 911 og didto inisyal kining natambalan. Human gidala gyapon ang biktima sa balay tambalan apan gideklara kining dead on arrival sa doktor sus Ginoo. Nakahiagom og samad dinunggaban ang biktima sa nagkalain-laing parte sa iyang lawas. Samtang nakuha sa mga investigador gikan sa crime scene ang usa ka kutsilyong gituonghang gigamit sa pagtunggap sa biktima. Sa karon himas rehas ang suspect samtang naghulat sa kasong ipasaka batok kaniya. Wow, grabe. Silos. Siguro silos ni. May kauban laki. Ang ngalan ninyo. Nga mo kauban laki. Ang ngalan Roland. O Philip. So, okay. Sammy. Sus. Ay, kaluoy. Abinato, no? Ang awayan, kanarang mahal-mahal ba? Kanarang babae. Hasta po yung lalaki, awayan po, no? Ay, still pagka-ignorante sa mga tao ron, oy. Wala ta kay kabalo kung kinibay selos o sa kwarta o nangayon ng kwarta kay nag-inom-inom man sila, di ba? Nag-inom, mawawang pulki-butang diyan ng selos, unsa ba? O nangawat ba? O unsa ba? O bahin ba sa kwarta? Dili, mangawat kay live-in partner man. Baka nangayo pang beer, kaya pang emperador, di ba? Walang gihatagan. Walang gihatagan. Nag-aaway. Kay hubog. Wala po na abdan niya nga nag-unsahanay, nag-restrict dito ang duha. Sa kwarto man to. Di ba? I see. Pero ang importante rito, sakpan siya. Di ba? Sa karon himas-himas siya sa rehas. Itong si Christopher. Ang ngalan, murag santo pa. Christopher. Ay, kaluoy, oy. Kini, murder kini. Yeah? Murder. Pagpatay, mga kaigsunan. Abinato, no? Ang kining, sa ambot o kasabot, kining mga atong pangindaron, no? Ang atong, kung sani, atong matod pa sa kuwan nga, lahi naman ang atong kalibutan ron. O gagpasabot lang na mga kaigsunan nga ang awayan binatog ang awayan babae o unsa ba diha pero lahi man pud ay karon ang awayan usa pa rin man pug lalaki no bayot lang untong siya apan nagpasabot na kaigsunan nga ginahanlan apit na tingali apit na mudunggo ang kuan nang
naman na yung udong ko balo na ka unsa akong ibuto pasabot mga kaigsunan. Imbes nga high-tech ta karon pero walang nalain na nga atong kalibutan ron, di ba? Grabe. Pero ang pagpatay dili maayo. Oo, pero alam nyo mga kaibigan, tanggap na naman ng lipunan yan na, parehong lalaki nagsasama. Kaya lang, siyempre, tabu yan sa Pilipinas. Hindi katulad sa Amerika, sa Europa, sa France, sa Espanya, na kung meron kang kinakasamang lalaki o asawa, at so tanggap yan. Dito sa Pilipinas, di ba, sila parehong babae, tomboy, may syota, di ba? Bading, may syota. Ganun lang yan mga kaibigan. Dapat natin respetuhin yung nararamdaman ng ibang tao. Huwag natin gamitin yung relihiyon upang pagbawalan itong mga nagmamahalan. Lalaki man sa lalaki o babae sa babae. Di ba? Huwag lang tao sa hayop o kaya hayop sa tao. Pero meron nangyayari dyan sa ibang bansa, mga kaibigan, ikinakasal. Isang babae nagpakasal sa isang aso. O isang lalaki nagpakasal sa isang pusa. Ano ba yan? Nangyayari yan. Alam nyo, mahiwaga ang mundo. Anyway, isang unit na naman ng bus ng Husky, mga kaibigan, ang sinunog ng mga nagpakilalang New People's Army sa isang highway dyan sa Barangay Morales sa Coronadal City. Nangyari ito mga kaibigan kagabi. Ayon sa natanggap nating ulat mula sa ating correspondent na si John Rizal Merano, napag-alaman na may biyaheng Cotabato City at papuntang Coronadal ang naturang provincial bus. Nang ito ay huminto dyan mismo sa Tacurong City na kung saan ay sumakay ang ilang mga pasahero na hinihinalang mga NPA. At nang dumating sa Barangay Morales ay bumaba ang isang pasahero. At dito na mga kaibigan, nagsipagtakbuhan yung kanyang mga kasamahan na naghihintay sa naturang barangay. At doon ay tinutukan ang driver. Tinutukan ng baril at ganoon din ang mga pasahero. At kinapkapan pa as usual, tinatayang mahigit 30 ang pasahero ng naturang bus. At isa-isang kinapkapan kung meron bang pasaherong polis o kaya sundalo o kaya mga intelligence. At nang walang makitang baril mula sa mga pasahero ay doon na sila pinababa. At nagpakilala ng mga member ng New People's Army, itong 9 o 8. At binuhusan kagad mga kaibigan ng gasolina ang naturang bus. At tumakas ang mga salarin. Sa ngayon mga kaibigan ay patuloy pa rin ang investigasyon ng ating pulisya at militar upang matukoy kung talagang NPA ba ang nasa likod nito o ibang grupo. Pero nagpakilala na ng NPA, so tanggapin na lamang natin yan. At ang motibo dito ay revolutionary tax. Hindi nakapagbayad, maaaring yan ang dahilan. Gana, kining, di ba katong miaging bulan atong dana? Di ba? Miaging bulan, karong kabulan na. Karong bulan na diya. Kaya pilakaan ko lang ito ba? Mga 2 kasimana na daw, no? Na pinahitabo diha. Ako tabato maghihapon ito tingalan ito. Sa patong dapit ito. Basta na ay kining mga NPA, nga ilang kayuntag NPA kay mingon man sila nga sila man ang gahimuan no. So NPA, New People's Army, nga lagi ka nang nangayaw sila mga paingong na sila nga revolutionary taxes. So wala tingali po nga gihatakan sa kumpanya mo, ginanunog na po sila o gikuha pa nila ang mga kagamitan sa mga pasahero niya bus. Tama. Isa nga pala, maglabas muna tayo ng public service. Merong malagim na aksidenteng nangyari mga kaibigan sa Coronadal City. Nag-text sa atin ang ating correspondent doon at nakikinig daw sila ngayon. At merong isang aksidente na kinapalooban ng isang Montero. Yung nangyari ito mga kaibigan sa mismong Coronadal City at grabe. Halos magkayupi-yupi yung Montero na may temporary plate number 1201-088468.
marami daw mga pasahero ang duguan. At sa kalye mismo, ginawa ng emergency first aid. Hindi pa natin na nakawa yung mga pangalan dahil busy. Busy ang lahat sa pag-aasikaso sa mga biktima. Ang initial maaring 4 hanggang 5 ang biktima at meron pang mga menor de edad. At nagkalat yung mga dugo. Pasensya na sa mga vampirang kumakain. Ulitin natin yung temporary plate number ng Montero na kulay dark blue. O dark blue ba to or gray, dark gray or black. Basta dark color siya mga kaibigan. Ang kanyang temporary plate number ay 1201 -088-468. Kung sino man may nakakakilala sa mga pasahero nitong naturang Montero na aksidente. Most likely ito nabangga o bumaligtad dahil base dun sa binigay na report sa atin, wasak lahat ng mga bintana at medyo umangat yung bubungan. At kaya't marami ang sugatan. Sana walang masamang nangyari dyan sa mga pasahero nito at nakaligtas sa tiyak na kapahamakan. Usog tingali mo padagan usahay na abay kining mga sakyanan nga gi-announce man sa una ng mga Montero bitaw na ay murag na ay factory defect na siya no. Pero murag hindi totoo yung factory defect, yung sudden acceleration blah blah blah. Yun. Pero hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ako ang tingin ko diyan kasalanan ng driver yan. Hindi siya na magmaneho ng automatic at siguro instead na preno apakan niya, yung gasolinahan, yung silinyador ang kanyang naapakan. Kaya may tawag dito sudden acceleration blah blah blah. Mo man ang ilang ikwasa ko na, no? Kaya marami nagbenta ng Montero, murang-mura. Sige. So, aksidente ko na mga kaigsunan, pero tanaw na ganun natin. Lagi hapit na mag-Christmas, hapit na po magbagong tuig. Kunya na, pag yung mga panghitabo nga dili na itong may nasap-asap nga panghitabo ba. Pero naman ko ng mga aksidente, go pananglib sa kung saan na to pag amping sa pag atong mga lawas na nagihapoy mahitabo no para niya lang nahitabo dito sa Cotabato usa ka kining Montero nga na aksidente na balis ka ba na balintuang ba unsa ba no o na ay mga nangamatay na ay na mga angol luoy po mga bata ba mga bata unya sayang mga kuwan sa mga bata kay lagi basig mahimo po ng presidente unsa ba diha mahimong barangay kapitan sa atong barangay nya kaluoy o na aksidente lang ana mga kaigsunan so bisag unsaon na do no pag amping pero kini laging aksidente usahay walay kuan ba walay di ta makasabot di ta kahibalo og bigla na lang mahitabo ang dili mahitabo mga kaigsunan so nahitabo namang jud doon so atay mahimo inaana ko na di ba so pasensya na lang sa mga kuan tong mga pamilya ni ana kay atong kisa may basulo na do atay pagbasol no kay aksidente ko na di ba. So ang dito dapat mag-ingat. Huwag tayo magpatakbo ng mga napakabilis sa highway. Mahirap yung ganyan. Katulad niya, may na-aksidente, Montero, daming dugo daw sa highway. Base dun sa report ng correspondent natin dyan sa Coronadal City na kung saan ay napapakinggan tayo mga kaibigan. At sa iba pang balita mga kaibigan, nayanig na naman ng atake ng pagsabog ng isang improvised explosive device ang magulong lalawigan ng Maguindanao. Nako, ito talagang Maguindanao, napaka-notoryoso. Naganap yung pagsabog mga kaibigan sa National Highway mismo sa bayan ng Sarifagwak. At ito ay naganap kaninang dakong mga 6:30 ng umaga. Walang nasugatan sa naturang pagsabog. Subalit, ito'y nagdulot naman ng takot at nagpanik yung mga tao dahil lang ganyang kaaga. Marami ng tao sa palengke yan. Basta ganyan, sa Rifagwak. Lugar to ng mga ampatuan.
At dahil sa pagsabog, agad naman isinarado pansamantala yung naturang highway upang bigyan ng pagkakataon yung mga anti-terrorism unit ng Philippine Army at yung mga investigador ng pulisya na makakuha ng mga ebidensya, mga shrapnels, mga debris upang malaman kung ano ang ginamit dito sa pagpapasabog. Naganap to sa may tabi ng isang poste sa highway mismo. At ito'y matapos na nagkaroon ng pagbabanta ang bangsa Moro Islamic Freedom Fighters na hindi sila titigil sa kanilang ginagawang opensiba, mga kaibigan, matapos manawagan si Tatay Digong Duterte kamakailan na bigyan ng katahimikan ng Kapaskuhan. Nanawagan si Tatay Digong sa lahat ng mga armadong grupo na respetuhin muna pahinga sa itong Yuletide season. Pero katulad yan, may sumabog. Buti na lamang wala ang namatay o sugatan. At umatake rin naman yung mga BIFF. Inatake na naman nila yung kampo ng militar at dalawa ang sinasabing nasawi sa panig, mga kaibigan, ng BIFF. So yan ang ating mga balita. Magulo pa rin ako. Sawan-sawa na tayo sa kaguluhan, mga kaibigan. Kaano ba namang klaseng buhay ito? Itong ating bansa. Kung hindi magulo dahil sa mga rebelde, magulo dahil sa mga kidnapping. Kung hindi magulo sa mga kidnapping, magulo naman dahil sa mga extortionist, sa mga manloloko. Hindi ba kayo natatakot sa mga Diyos nyo? Nako. Ang dami-dami niya ng ginagawang kasamaan. Dapat bigyan naman natin ng pagkakataon yung ating bansa. Yung ating kapwa mga Pilipino na matigil muna itong kaguluhan at bigyan ng pagkakataon ng kapayapaan. Bitaw, mao ganang aksyonan. Siging panawagan ang atong presidente, siging panawagan ang atong mga kining mga mga pastor natin, mga pari natin, mga ustads natin, mga hunong na ng ihunong na ng mga karahasan ba na kuan diri sa Pilipinas, ay labi na diri sa Mindanao, Pastilan, kung saan na lang man sige gaaway diri, sige gaaway dito, wala may mudaw pero pareho lamang Pilipino. So mao ka na mag-aksyon na kung saan paglambo sa atong Pilipinas, so ginana lang gihapon ang style sa atong mga kababayan po nato. Oo nga. Anyway, mga kaibigan, let's pause for a break at kami magbabalik sa isang mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright, mga kaibigan, ganap ng 12:30 sa buong bansa. At kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao dito lamang sa Radio Philippines Network. RPN Triple X Zamboanga Zeri. At kapartner natin ang CNN Philippines at TWIC sa Maynila. Maganda. Tinuod na, kuhan, kay usahay, maminaw ba ito aning mga among kabantay? Usahay, maminaw ba aning ako, no? Labi na ko, maminaw ko ng ilang news, gibalang balita, gigikan dito sa Manila, pinahagi na ng atong mother unit dito sa Manila ng DWIC. Daghan kayo mga labas ng mga balita at tinagawag mo noon, no? Pero kasabot na ba? Tapos asa ta sulok dito sa Pilipinas, hibalo, sabot na matagtagawag, di ba? So, naapoy mga Pilaragod, ang Tagaog o ang Bisaya, murag pariho-pariho lang, no? Murag naalay tono nga murag pariho lang siya. Kasabot na, di ba? Alangan nga mao nang atong gigamit nga
sinultihan diri kanang Tagalog kay kadaghan man daw mga Tagalog din mao man atong sinultihan diri nga Pilipino. So ang Pilipino muna puro mga Tagalog ang sinultihan. So kasabutan og daghan kay mga balita nga madungog nato din sa atong stasyon mga kaigsunan. So og kita ang tanan diha malingaw ta pag maminaw o kinahanglan nga atong giingnan sa unang kita kinahanglan naatay kasayuran ba naatay kasayuran aron nga di ta matintal di ta malinlang ni anang mga tao nga magpakarong ingnon daw bright niya tamis kayo ang laway ba tamis kayong dila nagsulti na sulti bot man di ayon niya kita pumutuo dayon so mas maayo ka nang mamina kita din sa kining kinaham natong programa o mga programa din sa atong pinakakusgan nga pinakakusog nga radyo diri sa Buanga kining DXXX aron nga kanang balita mga gikan diri kita ba'y makakuha dayon sa mga balita aron kan di na tay gutan di na tay istoryan sa uban di nga binutbot lang di ba binutbot mao wala may butbot ano sa mga butbot be dako ang baba nimo wala may butbot dako ang baba gahian tumoy. Alam niyo mga kaibigan, ito lamang Radyo Mindanao ang nagbibigay sa inyo ng Tagalog at Bisaya, Tausug, Sama, Liacan, Chabacano. Dahil ito ang kagustuhan ng publiko. Hindi lamang sa Zamboanga kundi sa buong Mindanao. Kasi yung mga ibang himpilan ng radyo sa Zamboanga ay Chabacano ang kanilang medium. At marami ang nagrereklamo dahil hindi raw sila maintindihan ng mga ibang tao. Dahil hindi lang naman mga Zamboangueño nakatira sa Zamboanga. Iba't ibang denominasyon ang naririto. Kaya every time na hindi nila maintindihan kahit sa television, ay dito pa rin sila sa atin na nakikinig. Kaya yan ang magandang balita at kami ay ginagawa namin to para po sa inyo. So yan mga kaibigan ang ating medium dito. Samantala sinampahan na ng kasong kriminal ang Department of Justice ang kontrobersyal na Senadora Leila De Lima. Kaugnay ito sa payo ng mambabatas kay Ronnie Dayan na huwag siputin ang pagdinig sa Kamara na umano'y kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison. Sa reklamong inihain ni Assistant State Prosecutor Vilma Sarmiento sa Quezon City Metropolitan Trial Court, inakusahan ito si De Lima ng paglabag sa Article 150 o kaya yung disobedience to summons of National Assembly na nakalagay sa Revised Penal Code. Ang pagsampa ng kaso mga kaibigan laban kay De Lima ay kasunod sa reklamong inihain sa kanya ni Speaker Pantaleon Alvarez at ni Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas at Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali na pinuno naman ng House Committee on Justice. Ang pagsasampa ng kaso ay ginawa noong nakaraang linggo. Sinasabing sakaling mapatunayan nagkasala, maaaring pagbultahin si De Lima o makulong sa loob ng 1 hanggang 6 na buwan batay sa isinaad sa Revised Penal Code. At base na rin mga kaibigan sa charge sheet ng DOJ, walang inirekomendang piyansa ang naturang ahensya at hindi rin nila hihiligin kay De Lima na magsumite ng kanyang depensa. Alam niyo mga kaibigan, napakadami ng bintang kay De Lima. Pero bakit ito lang ang isinampa nilang kaso? Kasi kung matatandaan niyo, nag-text itong si De Lima sa anak ng kanyang dating lover boy driver na si Ronnie Dayan at sinasabing wag sisiputin ni Dayan ang pagdinig nitong kongreso. Dahil pagpipistihan lang daw sila. Dahil itong anak ni Ronnie Dayan ay nagtanong kay Tita De Lima. Tita Laila ang tawag niya. Sa utos na rin ni Ronnie Dayan na noon ay nagtatago kung ano ang kanyang gagawin dahil meron siyang subpoena upang dumalo sa naturang pagdinig.
Kaya sinabi ni Diliman ako, wag nang sumipot dahil pagpipistahan lang tayo. Dahil diyan, ayun, nagsampa ng kaso sa kanya. Pero ang hinihintay natin dito mga kaibigan, yung sampang kaso ng kriminal na umano'y protector ng mga drug lords itong si Senator Laila De Lima at tumanggap ng mga salapi mula sa drug activities o illegal drug trade. Hanggang ngayon, walang sinasampa. So mukhang malabo. Mukhang mahina ang ebidensya. Pero, kaingunta nga nung inatuman to siya, no? Siyempre, matubo, wapuni, pabor-pabor ba? Ang atuwa doon kining, ang gisampa nilang kaso, maura to nga, mura ka nang ingon sila nga obstruction of justice. Nga nung nag-text si Senator De Lima nga dito sa anak ni Dayan na matud pa sa text nga ayaw pagtambong ni anang kining gipanawagan sa Kongreso kay magkualan daw kanang makaulaw lang daw, no, di ba? So ikaw good, siyempre trato na sila, uyab na sila. Na kanabang murag pag-text nga ayaw intaw pag-adto dito basig magkuan ta basig ibala ng atong sekreto nga ano ba sayo ba na sa dili mga attorney ko na, di ba, abogado ko na, siyempre murag wala lang nerves, murag ang kutong murag lag unsay pasabot na ini kaning bahin sa because of love mo ba no mo tong karon nga gikasuhan siya apan ang pangutana didto nganong katulang man. Unya kining mga bahin nining illegal drugs. Murag nga nakadawat siya ana, gihatagan siya ana nga kwarta gumikan sa droga mga kagsainon, wala man kaso nga iyang gisampa siya, no? Pero abot pa sa buta na nga mahina ang kaso nga diha ni gipasaka nila diha ni kuan ni Senator De Lima. Atong tanaw-tanaw po na to sa TV ba mo, murag relax mo De Lima, no? Kay siyempre tingali abogado gud na. Di po na basta-basta nga mo magpalupig, mapapirdi. Buhaton ka na niyang unsay iyang natuhuan sa pagka-abogada niya. Salod naman mo, nasayaw ng taon unsay abogado ng mga kaigsunan, no? So, mao ka na, og ambot ang usakay mo sunod nga panghitabo niya ng kaso ni Senator De Lima, mga kaigsunan. Ulat-ulat na tawag, paminaw lang pirmo mo diri sa atong tulumanon, kining Radyo Mindanao, kay dinhi yun ni masayod ta. Kay among sinultihan diri mga kaigsunan, dili lang Tagalog, dili lang po binisay, usay magminuslim usay napoy kamay nga sinama ba, aron makasabot ang tanan, unsang panghitabo, dinhi sa Mindanao o sa tibuok Pilipinas, mga kaigsunan, hantod patingali dito sa ubang nasod. Kung taga tibuok nasod, say pang hitabo dito sila, dinhi madungog na ninyo, mga paminaw na ninyo din sa atong tulumanon, kining Radyo Mindanao. Oy, may reklamo tong Sky Cable. May reklamo sa atin, mga kaibigan, yung Sky Cable daw. Ano ba namang klaseng sistema meron tong Sky Cable? Meron daw isang kliyente, subscriber ng Sky Cable Zamboanga. Nagbayad ng kanyang account for 2 months. Nagbayad ng December 20. Diyan mismo sa tapat ng bahay yata ito ni Celso Lobregat, yung tanggapan ng Sky Cable. Pagkabayad ng 2 buwan, nagbigay daw ng statement of account yung Sky Cable sa kanya. At doon sa statement of account, 3 buwan na yung utang niya. So, nagdumulog sa atin at nagreklamo. At sinasabing bakit nagbigay ng statement of account samantalang nagbayad na siya ng 2 buwan. Ibig sabihin nun, nasa current status na yung kanyang account. Pero nagbigay pa rin. The same day na nagbayad siya, the same time, doon siya binigyan. Pagkabayad niya, tinawag siya, binigyan ng statement of account, nakalagay, notice of for disconnection. Dahil hindi naman nagulat siya, bakit nagbigay kayo ng notice of for disconnection samantalang kababayad ko lamang? Tapos nung chinek niya yung statement of account, nang binayaran niya 1,280 for 2 months.
October, November. So may utang pa sa December. Since hindi pa tapos ang December, so dapat yung statement of account dumating yan first week of January para singilin yung for the month of December. So nang na-check niya, ando doon pa rin. Imagine, October, November, December na yung sinisingil sa kanya. Babangag talaga nitong mga gumagawa ng statement of account dyan sa Sky Cable. Tapos nung tumawag daw siya sa tanggapan ng Sky Cable, ang sabi sa kanya, i-disregard nyo na lang po yung statement of account. Sabi niya, paano ko madi-disregard to? Na-stress na ako. Kababahid ko lang, nagbigay kayo kagad ng statement of account for disconnection. Ang masakit pa nito, hindi pa tapos yung December, buwan ng Disyembre, naniningil na kayo. Sabi niyang ganun. Walang maipaliwanag yung Sky Cable. Ang sumagot daw sa kanya kanina, dyan sa telepono, itong si Jelay. So yun ang, alam nyo, yan ang sakit ng Sky Cable, mga kaibigan. Pag naniningil yan, laging advance. Dapat alam niyo mga kaibigan, ito para sa kapakanan ng lahat. Pag kayo may utang, titignan niyo yung due date niyo. Kung ang due date niyo every end of the month, hindi kayo obligadong magbayad ng advance. Kung gusto niyo magbayad ng advance, well, depende sa inyo kung merong rebate yan. Di magbayad kayo ng advance para mapakinabangan ninyo yung rebate. Itong Sky Cable, pag nagbayad ka ng advance, wala namang rebate . Pero pag nahuli ka ng bayad, may interest sa 50 o 60 pesos. Ganyan katindi ang Sky Cable. Kaya naman yung reklamo talagang idinulog sa atin. Diyan makikita kung gaano ka inefficient ang billing record ng Sky Cable Zamboanga. So kung kayo nakikinig, mag-meeting naman kayo dyan. Nagbayad na yung customer ng 2 buwan, pagkabayad niya, saka siya binigyan uli ng statement of account, and then para sa 3 buwan. Di ba? Ano tawag dyan, di ba? Baka mawalan sila ng kliyente niya. Ang tawag dyan katangahan. Kung hindi kayo tatanga-tanga, hindi kayo nagkamali. Yun ang problema dyan. So kailangan tignan to ng pamunuan. Hindi lang pamunuan sa Zamboanga siguro sa regional na rin. Saan ba na ang regional office to? Siguro Davao City. So yun ang problema dyan sa Sky Cable. At huwag kayong maniningil in advance. Dapat magpadala kayo ng billing after the due date. Kasi ang purpose ng billing is to remind the customer at saka yung kliyente na yung inyong due date ay hindi kayo nakapagbayad. So doon kayo gagawa ng billing statement. Hindi yung 1 linggo, 2 linggo bago matapos yung due date, naniningil na kagad kayo. Ang titindi nyo naman. Di ba mga kaibigan? Ganyan yan parang water district yan. Zamboanga City Water District pag nagbayad ka on time, wala namang rebate. Pero pag nahuli ka nagbayad, may patong na kagad na ilang porsyento. Samantalang yung serbisyo ng Zamboanga City Water District very poor. Di ba? Katulad ng pinag-uusapan natin kahapon. Ilan ba sa mga taga Zamboanga ang nakatikim ng shower sa sarili ninyong bahay? Kung wala kayong shower, okay, fine. Wala kayong shower, so hindi nyo alam, hindi kayo nakatikim na mag-shower. Yung may mga shower naman, nakatikim ba kayo ng shower sa bahay ninyo? Wala. Dahil yung pressure ng tubig ng binibigay ng Zamboanga City Water District, kulang. Mas malakas pa yung ihi ng kapitbahay ninyo kaysa sa tulo ng tubig sa gripo. Kaya, ang mga iba naman dyan, nagkakabit ng, booster. O pag nagkakabit ka ng booster, pag wala kang permiso, kukumpiskahin yung booster, pamumultahin ka pa. Di ba? Para yung hindi kaya magkabit ng booster, ang point dyan, taasan ninyo yung pressure ng tubig. Di ba? Hindi yung, imagine, puro tabo-tabo na lang yung mga taga-Zamboanga maliligo. Hindi sila makapag-enjoy mag-shower. Masarap mag-shower para kang naliligo sa ulan. Di ba? Yan ang problema dyan mga kaibigan. So, tapos palagi pang walang tubig. Umagang-umaga, walang tubig. Maraming nagrereklamo. Tapos, magkukuha kayo, papayagan ninyo ang Prime Water na maglagay ng napakalaking reservoir dyan upang mapagserbihan di umano. Yung ibang mga kliyente ng Water District. Magkano lang ang kapital ng Prime Water dyan na pag-aari ni Manny Villar? Samantalang ilang taon yan, ilang dekada nga hawakan ng Prime Water yan. So ang dapat ang ginawa nyo, nangutang kayo sa bangko, kayo ang nagpatayo ng sariling reservoir para hindi na tayo gumagastos ng malaki.
Katulad yan, para tayong niluluto sa sarili nating mantika. Kukuha ng tubig sa water district ang prime water, lilinisin nila, sasalain, at saka ibibentang muli sa water district upang ibenta naman sa mga consumer. O, di ba? Galing. Ay. Grabe. Yan ang Zamboanga City Water District. Yeah, tinukupitan, makaligo. Sulayan na to sa balay ba? Sa balay na may butang design din na ay shower, no? Pero wala jud di musaka ang tubig dito sa atong shower. Makamatod pa sa lagi nga makatilaw lang in town kita og shower ang atong mga anak og matulog ta sa hotel, matulog ta sa katong mga mga swimming pool na shower, di ba? So, saan nga nang sila, di ba? Yung mga anak ko, nakatikim lang ng shower pag nasa hotel kami. O kaya, pag naliligo kami sa mga swimming pool. Dahil yung swimming pool sa Pasunangka, napakadumi. Di ba? Napipilitan yung mga tao na pumunta sa mga hotel upang mag-swimming. Kasi yung nasa Pasunangka, napakadumi. Kita niyo yung kulay ng tubig, kulay puti, kulay brown. Di napipilitan tayong gumastos ng 200 o 100 para makapag-swimming sa malinis-linis na lugar. Dahil kung yung swimming pool sa Pasunangka, malinis yan, wala nang pupunta sa mga hotel. Kaya lang napakadumi talaga. Totoo yan mga kaibigan, dahil wala namang maintenance yata yung swimming pool dyan sa Pasunangka Park. Ito ay nasa ilalim ng pamahalaang lokal. At definitely, hindi nabibigyan ng aksyon yan. Kasi kung nabibigyan ng aksyon yung swimming pool sa Pasunangka, maganda na sana yung lugar na yan. Na-improve. Ano ba improvements ngayon mula noon? 20 years ago, ano ang Pasunangka swimming pool? At ngayon, ano ang pagkakaiba nila? Wala. Parang wala. Napinturahan na ng konti. Yun na. Pero marumi pa rin. Minsan, wala pang mga lifeguard dyan. Ilang beses na bang meron nalunod dyan na walang lifeguard? Alam nyo kung marunong lamang yung mga biktima ng mga nalulunod dyan, pwede na lang idemanda yung pamahalaan. Dahil kung merong lifeguard dyan, nasalba yung buhay. Wala Yung maglakad ka lang sa kalye, nahulog ka sa open manhole, yung manhole na walang takip, nahulog ka dyan, pwede mong idemanda ang DPWH, pwede mong idemanda ang pamahalaan. Yung umakyat ka sa bubong, nakuryente ka, pwede mong idemanda ang Zamboanga City Electric Cooperative. Dahil tumama sa bahay mo yung kable na butas, kaya wasak, o kaya may balat, walang balat. Dapat yan na-check ng Samselco. Pero marami nang namatay sa kuryente, marami nang nasugatan, pero walang nangyayari. Kasi yung mga tao kulang sa kaalaman para sa kanilang rights, di ba? Sa kanilang karapatan. Yan, bantayan niyo mga kaibigan. Meron naman tayo mga public authorities office dito, pero kulang yung kaalaman ng mga mamamayan. Di ba? So yun ang ating sinasabi. Tinuod na mga kaigsunan, kamo rin doon yan. Mga nag-experience kamo sa mga hindi sa Zamboanga, no? Namin pagbiting-bitingan na mo rin in Water District sa Zamboanga, in Zamselco sa Zamboanga. Antang, I don't know, tingali, panahon na po sa mga politician nato diyang magpasikat po ba? Kay di tabutuhan sa atong mga parokyano nato, pananglit nga sige lang tagpiyong-piyong niya, hindi lima magpiyong, siga-siga atong mata niya. Kinahanglan na ay mga politician po diyang mutanaw niining mga problema nga kining nahitabo diri sa Zamboanga, no? Sa tubig, sa kining atong kuryente, matod pa sa ubang silingan ako nga mula magkandila ba pag naalag ka may hangin, palong din ng suga, palong din kuryente magsunan. So nga na naman na siya. Daghan baga ng mga matay diyan sa kuno kanang swimming pool bitaw diyan sa Pasunangka. Usa man kay wala may mga lifeguard diyan usay, wala tagbantay ba. O naaman no galing tuwa po dito suri-suroy, tuwa pikas. So unsa na lang atong daghan ba atong tan-aw diri atong mga ma-observe nga murag ipasagdan lang yung taon ba? Nga usay diha na lang sila makamat kun og naanay madisgrasya
So panawagan po sa katong mga politician nato kaysa may ugalang gusto pang modaog sa sunod nga pila ka election 2019 na tulo ka tuig na lang hapit na kayo na so magpakita tag maayong pagkita tag galing nato kanang naatay political will matud pa nila ang uban di ang man sa pagdaog nato ana. Alright. Wala na tayong oras mga kaibigan. Ano bang araw ngayon? Webes? Biyernes? Webes. Webes. So, meron pa tayong hanggang bukas. Pero mag-report ka ba sa December 30? Friday. Pahinga ka na muna, di ba? Pero ako, tuloy-tuloy ako eh. Bueno mga kaibigan, paalam ko na, brother. Okay, mga kaigsunan, sa dili pa naman namilit, naalay hangyo kining unsa ni pahinumdum sa atong mga kuan kita lagi kamayo nato ug naapoy mga ubang tao nga take advantage sa atong pagkaayo so kinahanglan nga natay maghimong tag boundary ba aron nga dili tamas-tamasan ni anang mga tao pud naapoy maayo kamayo nato naapoy dili kamayo nato di ba aron di ta basta-basta ni anang mga tao nga kuning murag ambot unsa dito ko makakuha pero anyway hantud diri na lang ang atong tulmanon sa karong adlaw. Bilis ng oras. Yes, napakabilis mo ng oras. Kinilang gyapon si Abdel. Gingon nga daghang salamat ug advance Merry Christmas sa inyo ha. Alright. Pero mga kaibigan, talagang sagad na kami. Laki na naman ng mata ng PA namin dahil may papasok na papasok na naman programa. Pasalamat muna kami sa aming major sponsors, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available na yan mga kaibigan sa lahat ng inyong mga paboritong newspaper dealers. Hindi lamang sa Zamboanga kundi sa buong Mindanao. Ang banner nila ngayon, I will include you. Duterte targets human rights defenders, lawyers for drug dealers. Maganda to mga kaibigan, basahin ninyo. Pero mas maganda yung kanilang issue sa Lunes. Abangan ninyo mga kaibigan. Bueno, talagang walang-wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa susunod na bukas, ito po ang inyong balingkod. Si Alasinta nagsasabing isang napakagandang hapon sa ating lahat. I love you, Mama. Chup-chup. Take care.